or eto na yung revelasyon sa muka ng kabit ni Tito Soto dahil ginamit po nila itong helicopter ni Saldico. Hindi ko lang po alam kung saan sila nagpunta. Hindi ko po alam kung saan sila nagpunta pero gamit-gamit po nila to. Gamit ni Tito Soto at ng iba pa kasama yung kabit niya. Mamaya natin i-reveal yan. May papanoorin po muna tayo mapatungkol dito kay Saldico. Masasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico? Yung sinabi ni Saldico niya, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagpapantay. Nandiyan pa naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Isa nga yung witness eh. At saka sa lahat ng witness, and madalas to sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera. Hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interes, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit eh. Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So nung nagsabi si Saldico na presidente na involved, doon ako nagulat. And ako, naniniwala, well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero itong mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na kontraktor, I'm sorry, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga kontraktor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento. So Kong Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa iyo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang. Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. In fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even security? Not even security. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, hawak nila si Gutesa. So ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga kamista, yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay sa pamilya ni Gutesa. Ngayon, nung nagsalita na si Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa, then una pala yung recantation, yun na nag-worry na ako. Sabi ko pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi takot din siya may mangyari sa pamilya niya. Pero lumabas si Saldico, sabi ko, pakisabi, wag na. Magtago na sila, parating na lang kay Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon eh. Sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. And the family doesn't even want to talk, di ba? Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang may gawin to jeopardize his safety, to jeopardize his life. Pero dapat din talaga mag-ingat ng doble si Gutesa kasi anytime talagang pwedeng mapahamak yung sarili niya at ng pamilya niya. So talagang isama din natin sa dasal natin niyang pamilya ni Gutesa. Ang masama dito nga, yung mga dapat na maging witness, sila pa yung nadedelikado, pwedeng kasuhan.
At pwedeng sila yung pinapalabas sa sinungaling. Pero yung itinuturong mastermind, sila po yung magiging tunay na witness. Diba? Ang lala, no? Meron pang isa yan eh. Ito. Panoorin natin to. Gutesa, marami pang nalalaman, paktay na. Oy, mag-play ka. So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. Yeah, Oo. 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari dyan po sa Valle Verde. Diyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos nagdi-deliver po kami. So ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala sa namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko pinresent, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Binaha po yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out, sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta Sa madaling salita, parang na-touch or na hindi masasabing na konsensya eh. So parang naglakas ng loob lalo si Gutesa na ilabas yung mga nalalaman niya ayon doon sa mga nakita niyang paghihirap ng kapwa niya Pilipino na yun naman talaga ang dapat din. was still the chairman Tama yun. of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi Yes. the next day na yun, nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na, tapos next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH, may binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na, ilan yun? 45 na 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan napupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nitong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, no, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, no. notarized. So ikaw, ano yung naging basa? What led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na yung delivery ng pera. Grabe, ang daming pera, and then no? sinabi niya si Paul Estrada and si Mark Teksay. Alam kong totoo na yon. Yan, yung dalawang yan, hindi rin pinapatawag sa Senado yan. Kasi itong dalawang taong to, ang nagre-receive ng pera at nagdi-deliver ng pera for Saldico. Tapos sinabi niya sa akin, may 9 Akala ko kay Ping Lacson kasi alam ni Ping Lacson kung sino yung tumanggap ng pera eh. Okay, si Saldico pala. sila nakasamahan na kasabwat dito sa mga hindi makasabwat Pagdi-deliver, kasama pagdi-deliver kasama sa pagdi-deliver. Yung pagnotaryo was part of that. Alam mo nung nagsalita siya,
sinabi ni Senator Marcoleta, ipanotaryo mo yan. Ang sabi ko, and I argued against it, sabi ko kay Senator Marcoleta, hindi na kailangan ng notaryo niyan kasi mag-under oath yan sa Senado. Oo. Anong ginawa nila? We were not with Sergeant Gutesa, nagpanotaryo siya. Nagpunta siya, nagpanotaryo siya. Walang ibig sabihin yung notaryo na yun because he was to be under oath the next day. Correct. Pero nung ginawa ng kabila, pinressure yung notary public. Di ba? Pinressure yung korte na sinasabi, peke. Pinressure yan kasi si Attorney Macalintal mismo may petition sa Supreme Court, the same notary, the same signature. Tapos yung judge sinabi, i-convict mo yan si ano. Paano So, ibig kung sabihin, gagawin, wala pipiliin talagang mo yun? problema Pero dun. sabi ko noon kay Senator Marcoleta, huwag mong isipin yan. Pinapalaki nila yung issue, pinapakalat nilang peke Tama. yung statement ni Gutesa by virtue of the notary. Tama. Lalo silang mapapasama dyan. Which happened. Kasi yung mga taong bayan na mismo sumagot, yung mga lawyers na mismo sumagot, na hindi totoo yan. Yung ginawa Kita niyang mo? statement will stand in court because it was, again, stated in the Senate, sinabi niya ulit sa Senado under oath. So sabi ko, lahat ng to kami na ng Diyos. Lahat ng to nangyayari na wala na tayong control. And then afterwards, lumabas na si Saldico, confirming what Gutesa stated in his Senate committee testimony. So yan liwa-liwanag niya, no? So talaga, totoo yung sinasabi, ako naniniwala ako doon na talagang yung itaas na. Si Ama na ho talaga ang nag-push, ang gumawa ng paraan para malaman ng sambayan ng Pilipino ito. Tsaka ang masakit pa dito, mas may halaga ang notaryo kesa sa oath sa Senado. Ngayon ko lang nalaman yun. Akala ko napaka-bisa nung oath sa Senado. No, yung panunumpa sa Senado, akala ko napaka-importante nun, yung pala mas importante yung notaryo. Hindi ko alam na ganun pala. So guys, gusto niyo na ba makita ang kabit ni Tito Soto? Kagaya ng sinabi ko, katulad lang ho nito. Ito po, ulitin ko Etong helicopter na to ay pagmamayari ni Saldico. At ginamit siya ni Tito Soto kasama ang kanyang kabit. Ito po ang kabit ni Tito Soto. Magugulat kayo dito, guys. Sobrang magugulat kayo. Nasa dinami-daming pangyayari, siya lang pala ang tinutukoy ni Anjo Iliana na kabit ni Tito Soto. Ito na po. Please do welcome the one and only Senator. Uy, Senator! Patay! Isa sa mga senador ang kabit ni Tito Soto. Sino to? Risa Anlivirus? Sino to? Lauren Legarda? Sino to? Laila de Lima? Grabe ka naman, Tito Soto. Wag naman si Laila. Intindi mo naman. Ang ganda-ganda ni Ma'am... Anong pangalan ng asawa ni Tito Soto? Ni Ma'am Helen Gamboa. Talampakan. Tai lang ni Ma'am Helen Gamboa mukha ni de Lima. Wag naman si de Lima. Grabe ka naman. Kulang wala na ba? Dami-dami mong pera daming magaganda dyan. Wag naman si de Lima. Kasuka ka naman. Wag ganon. Eto na po. The Senator. Eto na ang revelasyon. Ang kabit ni Tito Soto. Walang iba kundi si Pinky Web. Si Pinky. Pinky Lacson. Okay daw. Okay. Okay, siya pala yung kabit ni Tito Soto. Si Ping Lacson. Confirm ka, Day, In fairness, Day, mahilig ka sa, sa mga Soto, Sabagay, mga guwapings naman ng mga Soto, pero ikaw, Pinky, iba yung mo, karakas mo, Baka sunod niya si Tito Soto na yan. Si Biko pala. Baka sunod niya si Mayor Biko Soto, dalihin mo si sister. Bad yun,
Ikaw ha? Akala ko si Paula Ortega lang ang sister ko dito. Pati din pala ikaw. So dito nga kitang-kita niyo po na kung na ito yung mga ebidensya na sa pagiging attack dog or tuta ni Martin Romualdez at kasabwat etong silping laksyon na Tito Soto nila Saldico at Romualdez. Ayun ginamit nila ang parehas na helicopter na gamit ni Saldico. At eto yun, yan. So dito rin nalaman din natin na kung sino ang kabit ni Tito Soto. Ang dami namin pinaghinalaan, Pinky. Ikaw lang pala. Ang dami namin pinaghinalaan na kabit, ikaw lang pala ka. Grabe ka. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.